Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, FLM family sa sulok ng mundo tayo naroon ay pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo ng mahabang buhay bawat isa. Agbyag Francis Leo Antonio Marcos, ka-pandemic hero ng Pilipinas. Mga kaibigan, may nabuking si Sir Makmak dito. Yung, di ba, halos lahat ng UTW mga kaibigan, yung mga tanga-tanga warriors, di ba? Napasakay pala nito ni Inday Camote mga kaibigan. Yung sinasabi pala nito ng mga hawak niya, yung mga witness na nakausap niya, yung mga witness na binlag pa ito ng karamihan sa mga tanga warriors mga kaibigan, di ba? Yung paiyak-iyak pa mga kaibigan. Ano pala yun? Scripted pala yun mga kaibigan, di ba? Napakagaling talaga mga nito ni Inday Camote. Di ba? Naalala niyo yung mga sinasabi ni Inday Camote noon na mangungulekta ng pera, ganito ganyan, para dun sa mga biktima kuno. Di ba? Ayun pala, mga peki pala yung mga hawak nitong mga biktima mga kaibigan. Di ba? Pinagkakwartahan niya pala talaga yung yung mga mga drama nila mga kaibigan, Grabe talaga tong ginawa nila kay Apo Francis Leo Antonio Marcos. Talagang dinurog nila talaga yung pagkatao, di ba? Ang daming napaniwala doon mga kaibigan, lalo na yung mga tanga mga kaibigan, paniwalang-paniwala sila, Ito pa sila DJ Yui, kung sino-sino pa ba yung mga tangingot warriors na nag-vlog na kung narinig nyo lang yung pag-iyak ng mga biktima, nakakaawa-awa, ganyan, ganito, ganyan, yung mga pag-iyak. Butang na, peki pala lahat yung mga kaibigan. Pakinggan natin mga kaibigan itong binulgar pala nitong yung DJ Sweet mga kaibigan pala yung yung artistang gumanap doon mga kaibigan. Tanggaling ni Inday Camote, tago na naman sa baras to mga kaibigan. DJ Sweet, huwag kang mag-ala. Dito naman kami sa... Alam nyo ba, halos gusto ko nang magpakiwakal. Gusto ko na pong magpakamatay. Yun mga kaibigan, nakakonsensya mga kaibigan, gusto na magpatiwakal mga kaibigan dahil hindi na niya matiis yung nakonsensya siya mga kaibigan, kasi siyempre ang daming taong naniwala doon mga kaibigan na nadala sa drama niya mga kaibigan, yung sa pag-iyak niya. Pakinggan pa natin. Sobrang dinadala ko ito. Okay po kami, DJ. Nandito kami, huwag lang nandito naman kami. Para matapos na marami dito na yung naalala. Para matapos na to, bagamat pumayag ako, ayoko naman loko ng kapwa Oo, inaamin ko, naging niloloko ako dahil sa utos, pagmamahal ko sa kanya. Anak ng eng-eng ka talaga, Inday Camote. Talagang ewan ko ba kung bakit lumalaganap kayo dyan sa sanlibutan mga kaibigan, itong mga tao na ito mga kaibigan, di ba? Ito kasi mga produkto ni ni Mejorada mga kaibigan na makapagawang panirang puri. So kung Mejorada, may expose ako sa iyo. Kinukonfirm ko lang mga kaibigan. Yari ka rin sa akin. Hindi kita tatantanan. Wanted ka. Ito, gusto ko lang masabi sa inyo na ako yung biktima sinasabi niya. Ito, yung luha akong to. Yun mga kaibigan, siya pala yung nag-iiyak dun mga kaibigan na na ginamit ng ng UTI warriors mga kaibigan para ipaniwala dun sa mga dun sa mga manonood nila mga kaibigan. O di ba? Kung hindi ba naman, Diyos ko po, patawarin ng Diyos ng mga taong ito mga kaibigan, di ba? Pati yung mga ato-attorney pa doon, pati yung mga mga kaibigan, lahat talagang talagang mga kaibigan talagang paniwala sila, bilib na bilib sila kay Inday Camote. Ayun pala, pakana niya pala lahat para yung nakalikom tayo ng pera, pera. Anak ng titing na pera talaga mga kaibigan. Ang dami talagang gumawa ng kabulustugan dahil sa pera mga kaibigan. Ang dami talaga nasisilaw sa mga pera mga kaibigan Lalo na yung mga OFW mga kaibigan, madaling madala ng yung paghingi ng tulong ganyan, di ba? Itong ginawa nito ni Inday Marie.
Kaya ano ba mapapayo ko mga kaibigan? Pagka yung involved na sa pera mga kaibigan, 10 beses kayong mag-isip mga kaibigan. Huwag kagad kayo magpadala sa damdamin ninyo mga kaibigan. Kasi kaya nito ang haba na nitong laban na to mga kaibigan, di ba? So makikita natin dito mga kaibigan kung sino yung gumagamit ng yung sino yung pera-pera ang involved mga kaibigan, yung talagang nangaano ng pera. Kaya mag-ingat tayo mga kaibigan, lalo tayo mga OFW, di ba? 10,000 isip tayo mga kaibigan, dapat pa ba tayo dito kay Inday Camote, o dito ganyan, o di ba? Marami kasing ganyan sa mga United Tanga Warriors mga kaibigan eh. Ang galing nilang manghingi ng donation mga kaibigan, donation, di ba? O kita nyo, ano nangyari to kay Inday Marie, o di ba, na booking din mga kaibigan. Ako yung panggap niyang biktima para sa inyo para maraming maniwala pa. Tapos na ako, ayoko na ako. O di ba? Buti pa tong tao na to, yung sweet na to eh. Hindi niya talaga matiis mga kaibigan. Puta, nakonsensya mga kaibigan, di ba? Yung pinagagawa niya, di ba? Kasi siyempre social media to mga kaibigan eh. May mga taong nanonood dito. May mga taong uy, naku, oo nga pala, ganito nga pala. Naku, sige, tulungan natin. Inday Camote, tulungan natin. Inday Camote naman, kabig ng panay ang padala-padala naman sa kanya mga kaibigan, di ba? Kaya ingat tayo sa mga ganitong mga modus mga kaibigan. Ayoko na, tama na. Tama na po, tama si Donna sa mga sinabi niya. Ako po yun. Dahil kami po ni Donna naging magkaibigan minsan. Yung pala din yung dating binablog ni Panot mga kaibigan, nung FLM pa yung yung sinisigaw ng kanyang prinsipyo mga kaibigan, di ba? Napanot na kasi mga kaibigan, kaya ganoon na yung yung salita nito mga kaibigan, nag-iba na yung tono mga kaibigan, di ba? Yan yung mga example ng mga walang kwentang tao mga kaibigan, di ba? Kung maninindigan ka sa isa, manindigan ka sa isa, di ba? At ipalaganap mo lagi yung mga kabutihan, di ba? Pwede ka magpalaganap ng kabutihan ng ibang tao kung nakikita mo talaga may kabutihan na nagawa, meron kang ebidensya na gumawa ito ng mabuti, di ba? Ganoon dapat pero itong mga kaibigan, puro kasamaan ang ginagawa nito mga kaibigan. Nagpo-portray sila na okay sila, pero panluloko, panggagancho na pala yung ginagawa, di ba? Kaya maging matalino tayo mga kaibigan. Dahil yung perang na ipapadala natin, halimbawa doon sa mga taong katulad dito mga kaibigan, inagagancho na pala tayo. Kaya ingat talaga maigi mga kaibigan. Madalas kaming mag-usap. Madalas kaming magkaanuhan. Kaya alam niya kung anong boses niya. Kaya humihingi ako ng tawad sa inyong lahat sa ginawa ko. Pasensya na po kayo sa atin. Okay lang yan, DJ. Naintindihan ka naman namin. Alam naman namin na minsan sa sobrang sabihin natin pagmamahal sa isang kaibigan, may nagagawa tayo mga bagay na minsan talaga namang hindi. Pasensya na po kayo sa ginawa ko. Hindi na ayos. Hihingi ko ng tawad sa inyong lahat. Kahit sa grupo po ng kalabasan, humingi po. Ayun lang mga kaibigan. Tinawag pa tayo kalabasa mga kaibigan. At malinaw yung mata natin. Nakita natin yung katotohanan mga kaibigan doon sa pagpapanggap na ginawa nito ni Inday Camote. Ng tawad sa iyo. Hindi ko tawad kay Norman. Isa pa, ugok din. Humingi na ng tawad lahat-lahat mga kaibigan. Hindi pa niya itinama yung pangalan mga kaibigan, di ba? Maling tao na naman yung di ba? Ang pinapatungkulan na lang doon, si Apo Lakay natin mga kaibigan, di ba? Siguro lang siya lang, relax ka lang kasi hindi ko talaga major part na ito, kumbaga para matapos na ito na ito panggagamit sa mga OFW. Pero may yun mga kaibigan, lumabas din sa kanyang bibig mga kaibigan na talagang ang target dito mga kaibigan is OFW. Kaya OFW, Pilipino, saan man sulok ng mundo ka naroroon, talagang maging wise tayo mga kaibigan, di ba? Makiramdam tayo ng maigi. Lagi tayo magtanong, bakit nagkaganito? Bakit naging ganyan? Bakit kailangan ng ganito? Bakit kailangan ng ganyan mga kaibigan, di ba? Pag-aralan natin, ramdamin natin yung sitwasyon mga kaibigan, di ba? Dahil bawat sentimo na kinikita natin ay mahalaga mga kaibigan, di ba?
pantulong sa kapwa, pantulong sa pamilya natin, mga kaibigan. Alam mo ako, tinan nyo, yung mga kalyo ko, mga kaibigan, araw-araw yan, mga kaibigan. Nagpapagal ako para kumita ng pera, mga kaibigan. Hindi biro. Yung gigising ka ng oras mo sa pagtrabaho, mga kaibigan, minsan wala ka pang tulog. Basta tawag ng trabaho talagang, kasi dyan tayo nakakasurvive, dyan tayo nakakatulong sa kapwa natin. Diba? Pakinggan pa natin ito, matatapos na ito eh. Ulan talaga. Oo. Ulan talaga kailan yung mga sinabi. Natutuwa ako sa mga comment nila doon. Oo. Sige lang. Pero yun yung ating yun yung ating kumbaga ipaglaban natin yung karapatan naman ng mga naloloko. Ayan na mismo si Shenny. Yun, mga kaibigan, di ba? Tama yung ipaglaban natin naman ngayon yung karapatan ng mga naloko, mga kaibigan, di ba? So pwede na lang habulin ngayon to si Inday Camote, mga kaibigan, dahil sinabi ni Inday Camote na yung perang malilikom na para dito, tulong dito sa mga biktima. Di ba? Kaya pala porsigido tong si Inday Camote ng mga kaibigan, di ba? Na mga makapangulimbat yung mga drama niya na kesyo pupunta doon sa hearing, alalayan yung mga complainant, yung mga ganito, ganyan. Siya yung may hawak doon sa mga complainant. Pambubudol pala, mga kaibigan. Di ba? Dito rin talaga sa social media natin maririnig yung yung mga confession, mga kaibigan, yung katotohanan eh. Kasi iba na talaga yung laban ngayon, mga kaibigan eh. Sa mainstream media, napaka-bias, mga kaibigan, di ba? Minsan yung mainstream media ginagatungan pa maigi yung yung kumbaga umaapoy na nga, mga kaibigan, may usok na, may apoy na. Utang to mga mainstream media to, mga kaibigan, anak lang teting bubuhusan pa ng gasolina, di ba? So ganoon na ganoon ngayon nangyari nung kay Apo Lakay natin, mga kaibigan, nung una pa lang, mga kaibigan eh. May usok na dahil sa gawa nitong mga bias na mga mainstream media na to, mga kaibigan. Binuhusan pa nitong mga to ng gasolina, mga kaibigan, di ba? Kaya talagang dapat talaga natin ipaglaban si Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Di ba? Alam natin inosente si Marcos, si Francis Leo Antonio Marcos, sa kinaharap niyang yung umiipit sa kanyang kaso, mga kaibigan, di ba? Ulitin ko ulit, mga kaibigan, napakalinaw doon sa papeles, doon sa report na ipinail ng NBI doon sa piskalya, para yung piskalya naman ipinasa ito doon sa sa korte para dinggin yung kaso, mga kaibigan, di ba? Ang linaw-linaw doon, mga kaibigan. Hinihintay ko lang talagang makakuha tayo ng kopya ng yung resolution o yung yung description na ginawa ng National Bureau of Investigation noong taong 2006, mga kaibigan. Di ba? Dahil doon nakasulat doon, yung pagkakakilanlan, mga kaibigan, 5'6" to 5'7" lang daw yung height, mga kaibigan. Maliit lang yun. Tapos medyo bilugan yung mukha, mga kaibigan. Tsaka medyo kulot yung buhok, di ba? Ang layo kay Apo Lakay Francis Leo Antonio Marcos. Pero bakit naiipit si Francis Leo Antonio Marcos dito, mga kaibigan? So, excuse me. Dito naman pumapasok, mga kaibigan, yung napopolitika si Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Meron talagang yung mga talagang pumipigil, kumbaga gumagamit na sila talaga ng yung pwersahan talaga, mga kaibigan. Ginagamit na nila yung kanilang koneksyon, kasi yung mga nasa likod nito, mga kaibigan, ang tingin ng publiko o ang tingin ng mga nakakataas na tao, ito ang nagsasabi ng katotohanan para ipitin si Francis Leo Antonio Marcos. Di ba? Napakahirap nun, mga kaibigan, napakasakit talaga nun. Di ba? Sa kabila nung lahat ng discrepancy dun sa merito ng kaso, mga kaibigan, patuloy pa rin nilang naiipit si Francis Leo Antonio Marcos. Pero ngayon full-blown trial ng, mga kaibigan. So magkakalabasan talaga ng kalembang dito, mga kaibigan. Magkakalabasan talaga dito ng mga ebidensya, mga kaibigan. So naipahayag pa ni Victor Lorenzo dati, di ba, na yung huling bias interview na naman niya doon sa mga media na ito, mga kaibigan, sa radyo, na sinabi niya na 2006 lang daw nagpalit ng pangalan si Apo Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan, para ganito, ganyan, di ba? Ngayon, siyempre ilalabas ngayon ng depensa natin, mga kaibigan, na itong taon pa na to ginagamit ni Francis Leo Antonio Marcos yung kanyang pangalan, mga kaibigan, di ba?
Marami pa talaga tayong tanong mga kaibigan na wala pa talagang konkretong sagot mula kay Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Kaya ito yung mga update, ito yung mga pahayag na hinihintay natin na mamutawi sa bibig ni Francis Leo Antonio Marcos, o kaya magpalabas siya ng isang tawag dito yung press conference, o kaya yung talagang dokumentado talaga na na nagpapakilala siya ng buong buo sa kanyang pagkatao, mga kaibigan, di ba? Kasi napaka-importante nito, hindi naman, kumbaga yung sa social media, kumbaga, kasi malamang sa alamang nga na tumakbo si Francis Leo Antonio Marcos sa 2022. Sara FLM, FLM Sara. Parang ganun yung naaamoy ko, mga kaibigan Kasi syempre DDS tayo, nakikiramdam tayo yung sa ng mga DDS. Parang ganun ang sinisigaw nila, mga kaibigan. Tapos ano pa pwede natin pagkwentuhan, mga kaibigan? Yung mahigit na 20 hours, mga kaibigan, yung hindi na, walang live si Apo Lakay natin, mga kaibigan. Ano kaya nangyayari kay Sekiyama, mga kaibigan? Kasi kanina, yung sa live naman ni Sekiyama, telepono yung niya, hawak niya Hindi siya nag-aano dun sa sa tinignan ko naman dun sa Facebook. Tinatanong niya yung kung nag-join na ba tayo. Nagulat nga ako, mga kaibigan kasi ang gulo naman kasi. Sabi ni Sekiyama noon wala tayong ganyan, yung mga join button ng ganyan, kasi ayaw ni Apo Lakay natin, bawal daw yan. Ang pinapayagan lang daw niya yung super chat, yung Hindi ko nga alam kung paano na turn on yun, mga kaibigan Naku, baka pagalitan si Sekiyama ni Apo Lakay natin, mga kaibigan. Tinurn on nila yung join button, yung membership button, mga kaibigan. Naku, kailangan makumpirma natin na may basbas o galing kay Apo Lakay mismo yung na yun. Diba? Kasi yung mga vloggers $6.99 Tapos yung Defenders $29.99. Tapos yung FLM Solid supporter $169 yata, mga kaibigan. Mabigat yun. Siyempre pag nagpa-member ka na, wala na super chat. Yun lang yung inaano ko dito, kasi siyempre nagulat ako ganun na pala yung diba? Kasi siyempre ako talaga mula nung umpisa nakikinig ako talaga sa lahat ng live ni Apo Francis Leo Antonio Marcos, lalong-lalo na pag yung may mga nababanggit si Sekiyama na mga ayaw ni Francis Leo Antonio Marcos. Talagang tinatanim ko sa isip ko yan di ba? Ito na nga yung nangyari ngayon. Diyos ko po, basta tayo suporta talaga tayo, siyempre hindi pwedeng hindi, di ba? Pero hindi pa nagla-live, wala pa rin salita si Sekiyama na basta doon sa Facebook lang nakita ko na ano ba yung nakalagay doon sa Facebook ni Sekiyama na Sekiyama wala dito. Ito yung na kanina no. Ito yung niya kanina ito na naman si mga kaibigan, na ba yun? Ko dito? Si ito. Ayan na naman hayop, napaka-powerful mo, puro ka papatay, umuwi ka muna ng Pinas. Makagawa nga ng studio. Yan, 2 hours ago. Ba't nawala yung yung support kanina nakalagay dito, mga kaibigan nawala parang nawala. Ito yung arat na, member ka na ba sa mansyon ng ating pandemic hero? Click join membership. Maraming salamat po, walang sawang suporta at pagmamahal. Dito ko na kanina yung kaso naalala ko naman yung sinabi ni Sekiyama noon, mga kaibigan, na yung super chat lang yung na ayaw ni Apo Lakay ng ganito ganyan, yung mga membership, yung mga ganyan. Hindi ko lang, siyempre nagbabago yung desisyon ng tao, hindi natin alam kung yung niya, mga kaibigan.
Di ba? Ay, hanggang ngayon, hindi pa nagla-live, hindi ko pa naririnig kung ano yung tungkol dyan, mga kaibigan, di ba? Alam naman natin na, na siyempre, mga solid supporter, talagang, hinihintay ko lang yung live kung kung magme-member din ba tayo doon sa, sa vloggers. O, di ba? Siyempre, yun lang ang kaya natin, eh. Hindi naman natin kaya yung, yung $149 kada buwan. Kada buwan yun, mga kaibigan, hindi biro-biro yun. O, di ba? Pero, mag-member man tayo o hindi man tayo mag-member, ang importante yung paninindigan natin, yung suporta natin na kay Francis Leo Antonio Marcos. Kasi yung pagsuporta natin, mga kaibigan, hindi ito matatapatan ng kahit anumang halaga ng pera, mga kaibigan, di ba? Alam naman natin kung gaano kayaman si Francis Leo Antonio Marcos, di ba, mga kaibigan? Di ba? Yung ito nga lang, mga kaibigan, yung 1 million pieces ng optical mission, mga kaibigan, ilang bilyon ng mga kaibigan na ilalabas ni Francis Leo Antonio Marcos dito. At lalong-lalo na, mga kaibigan, yung 1 million sacks of rice sa March 15, mga kaibigan, sa anniversary ng pandemic. Nagtataka nga ako bakit hindi na babanggit ni Sekyama ngayon yung na yun, eh. Di ba? Yun ang nag-catch up talaga ng attention ko talaga ng todo-todo. Sabi ko, ito na ang humanitarian na gigimbal sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Yung 1 million sack of rice. Wala pa ni sino man sa Pilipinas ang gumawa ng ganyan, mga kaibigan. Ni sino bang bilyonaryo dyan, milyonaryo sa atin ang gagawa ng ganyan, di ba? Ungang sila lang, di ba? Si Francis Leo Antonio Marcos lang ang may kakayanan gumawa ng ganyan, mga kaibigan, di ba? Nababanggit nga ron nung sino ba yung anak yata ni Mami Dakil yung nagsabi nung na manggagaling yata yung pondo, mga kaibigan, sa lehitimong pera ng Marcos Foundation ni Francis Leo Antonio Marcos. O, di ba? Alam naman natin ang kapasidad at ang kalidad ni Francis Leo Antonio Marcos pagdating sa pananalapi, mga kaibigan, di ba? O, yung kay Roman Carino nga, pag nanood kayo kay Roman Carino Lapradis, mga kaibigan, doon talagang detalye by detalye na ipinakikita niya kung gaano kayaman si Francis Leo Antonio Marcos, yung mga pamilya na pinagmulan ni Francis Leo Antonio Marcos, at kung gaano kalaki yung mga ginagastos ni Francis Leo Antonio Marcos sa mga humanitarian na kanyang ginagawa, di ba? Pinakita pa nga doon, mga kaibigan, yung kotse ni Francis Leo Antonio Marcos na yung Bentley, mga kaibigan, yung B12, mga kaibigan, 35 manok, mga kaibigan. Puta, gaano kamahal yun. Tapos nabanggit pa ron yung expedition na puti yata yung, mga kaibigan, yung bulletproof. Talagang gaano kamahal yung, mga kaibigan, makapagpa-bulletproof ka ng isang sasakyan, mga kaibigan, di ba? Kasi talaga alam natin talaga napakahalaga ni Francis Leo Antonio Marcos. Yung gagampanan niya sa Pilipinas, mga kaibigan, napakahalaga, mga kaibigan, di ba? Dahil nga ang mga tao nandirito, kasi nga naniniwala tayo na si Francis Leo Antonio Marcos, si SWB, o yung pinag-iwanan o pinagkatiwalaan ni Ferdinand Edwin Marcos ng kanyang yaman, mga kaibigan. Pag nagtutugma-tugma kasi natin yung mga usapan, mga kaibigan, ang punta talaga doon, mga kaibigan, doon sa last will and testament ni Apo Lakay, mga kaibigan, senior, di ba? So kaya yung mga tao talagang nakatutok dito, mga kaibigan, kasi ito na yung pagkakataon ng Pilipinas, mga kaibigan, para matamasa ng taong bayan o ng bansang Pilipinas ang iniwang yaman ni Ferdinand Edwin Marcos for the benefit of the Filipino people. Wala namang ibang makakabukas nito, mga kaibigan, di ba? Sila TV Boss Lee, ito yung topic nila TV Boss Lee. Ang dami nagka-topic nito, mga kaibigan, kay Roman Lapradis. Makikita nyo talaga yung niya nun. Talagang hinihimay-himay niya talaga yung pagkatao ni Francis Leo Antonio Marcos. Kaya importante rin talaga na matuldukan na yung mga agam-agam na tanong tungkol kay Francis Leo Antonio Marcos. Kailangan na talaga nating marinig mismo galing kay Francis Leo Antonio Marcos ang buong pagkatao niya, mga kaibigan, di ba? Lalong-lalo na, mga kaibigan, sa darating na na 2022, mga kaibigan. O di ba? Pag nakipag-battle na tayo. Kasi yung ultimate battle natin, mga kaibigan, bilang mga FLM defenders, supporters, believers, vloggers, lahat na tayo, mga kaibigan, is nasa
2022, lalo na sa pagtakbo ni Francis Leo Antonio Marcos sa anumang posisyon na kanyang nanaisin, mga kaibigan. Di ba? Kailangan yung bala natin, yung tanong sa atin, meron talaga kagad tayo sagot. O di ba? Halimbawa, ito, real talk lang to, mga kaibigan, di ba? Tinanong tayo ng ng isang kalaban natin. Siyempre, magkakaroon ng debate talaga to, mga kaibigan. Nagkakaroon ng debate, supporter, vloggers to vlogger, supporter to supporter debate, mga kaibigan, para ipaglaban natin ang isang Francis Leo Antonio Marcos. O di ba? Pag tinanong tayo, sinong nanay ni Francis Leo Antonio Marcos? Sinong tatay ni Francis Leo Antonio Marcos? Siyempre, kailangan meron tayong dokumento kagad, mga kaibigan, na ipapakita, na panghahawakan. Lalo na yung magiging salita ni Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Kasi, hindi magi-stand sa magkabilang, sa viewers, o doon sa mga dapat na maniwala sa atin. Kung sasabihin natin, sino nanay niya? Yung tanong mo sa kanya, hindi naman po pwede yung gano'n, mga kaibigan. Kasi tatabungan ng politika, mga kaibigan. Kailangan ilalathala mo talaga ang iyong buong pagkatao para makilala ka ng lubusan ng sambayan ng Pilipino, di ba, mga kaibigan? Wala na tayong wala nang ligoy-ligoy pa, mga kaibigan, di ba? O siyempre, pagdating ng panahon na yun, mga kaibigan, hindi natin alam kung kasama na natin si Apo Lakay natin, baka itong buwan na to, baka sa susunod na buwan, mga kaibigan, o sa susunod na buwan, maaari na natin makasama si Apo Lakay Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Kaya sinabi naman niya noon, mga kaibigan, na nasasagutin niya ito ng buong buo sa atin, mga kaibigan, di ba? Kaya sa 2022, syempre, kailangan natin yung konkretong sino nanay niya? Ito. Sino tatay niya? Ito. Anong ebidensya mo? Ito. Ngayon kagad ganun. Para sopla kagad sila ng sopla. Kasi meron silang idinidikit na ibang pangalan na hindi na nag-i-exist sa pagkatao ni Francis Leo Antonio Marcos, di ba? The truth will set us free. Everybody, di ba? Baka wala lang ang kumalaban sa atin, mga kaibigan, pagdating ng panahon na yan, pero eleksyon yan, mga kaibigan, hindi ba? Hindi lang itong mga UTI ang mga kalaban natin, mga kaibigan, pati yung ibang mga aspirant candidates, mga kaibigan. May mga sarili-sarili rin itong mga vlogger sa social media. So, maghahalo-halo dito ang makakadebate natin, ang makakalaban natin. Siyempre, sisiraan nila yung kandidato natin, di ba? Hahanap din tayo ng ibabato sa mga kandidato nila, mga kaibigan. O, di ba? So, pagdating nung time na yan, mga kaibigan, basta mga vloggers magpapalitan ng mga yan, di ba? Meron din ako kamag-anak na nasa politika. Maraming alam din to kasi lagi itong kasama ng mga politiko sa mga kandidatura, yung sa mga ganyan. Hihingi ako doon ng pwedeng mga itatopic ko, yung pwede ko rin ibabato sa mga ibang vloggers din na pwede natin maging topic. Pag may kinalaban tayo nitong kandidato na to, syempre haharap tayo ng natawag naman ako, ano ba pwede natin ibato rito laban dito sa kalaban ba natin to o kakampi natin to, mga ganun isa. Kasi politika na ito nga, mga kaibigan, di na biro-biro ito. Talagang kailangan natin gawin lahat yung makakaya natin to defend Francis Leo Antonio Marcos. Kailangan solido lahat yung pag binatuhan tayo ng tanong, parang granada yung ibabato natin sa kanila na sagot na talagang sasabog sila ng ganun, mga kaibigan. Kaya napaka-importante talaga nung lahat yan maaayos natin, mga kaibigan. Marami pa tayong time, mahaba pa yung yung panahon. Kaya talaga ako, pasalamat ako doon sa mga FLM vloggers, defenders na di ba? Kahit bumababa yung mga views natin, FLM yung topic natin, kasi ito na rin, naghahanda na kasi tayo, di ba? Sa real battle natin. Ngayon, walang live doon kay Sekiyama. Hindi ko alam kung good news ba yung biglang pagbabalik. Baka si Apo Lakay na yung mag-live. Hindi, di ba? Siyempre, pag yung mga ganyan na bakit walang live? Bakit walang O di ba, siyempre, tayo mga supporter, kung ano-ano maiisip natin, ako, baka pag live si Apo Lakay na yung lumabas doon, di ba? Hindi natin alam kasi blackout nga yung news, mga kaibigan, tungkol dyan sa bagay na yan, di ba? Talagang wala tayong makuhang yung last na update lang natin, yung galing kay Kamar Batigas na itong January, February, March is full-blown trial na, mga kaibigan. So, hindi natin alam kung ano nangyayari doon sa loob. Kanya-kanya tayo ng haka, pero doon sa mga kapwa naman ng mga nagbablog, huwag tayo magsasalita ng ganito, yung talagang may magta-title tayo ng ganitong ganyan, nakaganyan na, hindi naman, di ba? Huwag ganun, kumbaga, kung halimbawa ngayon, ito, walang live si Apo Lakay ngayon, hindi nag-live si Sekiyama. Tapos, in-enable na yung join button, mga kaibigan. Tapos, puro premiere, tapos puro si Apo Lakay yung yung mga nagsasalita, di ba? Tapos, pag live si Apo Lakay na yung lalabas, di ba? Ganon ang magandang isipin natin, mga kaibigan, di ba? Think positive lagi tayo.
Talagang ano, antayin lang tayo kasi darating din sa ating mga kaibigan yung ano, yung ligaya na yan mga kaibigan. Talagang ano, pinipray ko talaga na mangyari na kasi ang dami natin paghahandaan pa mga kaibigan. Itong 2022 mga kaibigan, hindi basta-basta itong laban na to. Pero sa tingin ko naman ready na yung mga FLM defenders mga kaibigan, di ba? Kumbaga yung ano, basta pwede naman tayo mag-topic ng iba, pero yung focus talaga natin, Francis Leo Antonio Marcos, dahil napakahaba pa nung paglalabanan natin. Kumbaga nga, sabi ko nga na ano kahapon meron, yung vlog ko ba yung kahapon o nung isang araw na kahapon yata yun, kaya na kayo, mahapdi kasi mata ko yung hand sanitizer pag nakakamot ko yung mata ko. Kumbaga yung ang suggestion ko kasi doon sa mansion natin mga kaibigan, kumbaga yung ano, yung kalan, kasi sabi ko ito kahapon ano lang tayo, kumbaga naka-keep warm lang, di ba? Kasi mahirap pag yung ano, yung pag pinatay mo yung apoy, siyempre yung pinakukuluan mo, siyempre lalamig yan, hindi malamig na. Kung biglang mag-yelo yan mga kaibigan, tapos saka mo pala sisindihan, kailangan natin sindihan, tagal pa nun bago matunaw, kailangan pang matunaw yung yelo, kailangan pang ano, maging liquid, tapos kailangan pang dumaan sa mga temperature bago kumulo. Pero pag naka-keep warm lang mga kaibigan, pang ano mo sa high, maya nakita mo, ang bilis kumukulo, di ba? Parang ganun yung inaano ko mga kaibigan, di ba? Kailangan ready tayo mga kaibigan kasi baka ma-surprise tayo mga kaibigan, di ba? Basta ano lang tayo, hold on at kapit lang tayo. Yung pagmamahal kay Francis Leo Antonio Marcos, talagang panaralihin lang natin yung init ba mga kaibigan, kasi pag nawala yung init, manlalamig ka talaga mga kaibigan, lalamig talaga, baka tumigas siya ng parang yelo tapos hindi na uminit, di ba? Kailangan lagi tayong mainit, kumbaga yung keep warm lang, yung strike anytime, pwede tayong ganun, di ba? Kailangan lagi ang tutok natin kay Francis Leo Antonio Marcos yung mga vloggers, siyempre kailangan talaga, alam mo talaga yung nangyayari sa mansion, di ba? Keso walang pinag-uusapan keso nagulat nga ako talaga kahapon, ang galing pala ni Sister Victoria word of wisdom. Hindi nakapagsalita si God is my shield ang hahaba nung nila mga kaibigan hanggang ganun natapos na lang yung di ba? Hindi na bumabanat si Sister Victoria. Talagang naninibago talaga ako mga kaibigan di ba? Paano pag yung bakbakan na naman mga kaibigan, bawal na si Sister Victoria hindi, nangako na siya kay Tekiyama na hindi na siya babanat o paano pag bakbakan na? Di magpipray over na lang si Sister Victoria, awatin na lang yung mga relax lang kayo. So ano ba itong mga kaibigan, wala tayong update kay FLM, kumbaga hindi nagla-live, ano kaya surpresa, baka may surpresa o di ganun lang naman mga kaibigan, ang isipin natin mga kaibigan di ba? So paano ba yan? FLM family, Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroon, napanood nyo yung video kanina, yung ginawang pambubudol ni Inday mga kaibigan, di ba? Yung may padrama-drama pa yung isang babae na umamin na, di ba? Basta kahit anong pera ang involved mga kaibigan na galing sa'yo, na ipapadala mo kahit saan mga kaibigan, 10 beses mong pag-isipan, ramdamin mo kung tama ba, para hindi ka mabiktima ng mga katulad nito nila Inday Camote. Yun lang yung mapapayo ko. So, agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, ang aking spiritual wonder boy. Agbyag ka, sir, agbyag ka.